tayo nagkatipon-tipon para po dito at para syempre ipakita po at i-manifest sa ating mga member consumer owners ang magandang layunin ng programa at ng Marelco. Yan, at ang araw nga na ito ay ang araw ng pakikipagkaisa para sa mas ikauunlad pa ng ating kooperatiba. Lubos ang aming pasasalamat sa oras na inilaan ninyo sa araw na ito at kaya naman malugod po namin kayong binabati ng isang magandang hapon at maligayang pagdalo sa 45th Annual General Membership Assembly ng Marinduque Electric Cooperative. Ayan, talaga namang napakapalad natin dahil ang Marelco ay 52 years na nagseserbisyo sa ating mga member consumer owners. At 45 years na rin nating isinasagawa ang ating AGMA na talaga namang taon-taon ay masasabi nating napaka-successful. Yes, tama. Kaya naman, upang formal na nating masimulan ang ating pagpupulo ngayong hapon, muli po tayong sasamahan ni Francine Nicole Doroin para sa pambansang awit, opening prayer at Marelco hymn. Magsitayo po tayong lahat. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Maghiliw, perlas ng silanganan, alat ng puso, sa titib mo'y bukay, lupang hinirang, tulang ka ng magiting, sa manglulupi, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may dalagang tula at awit sa pagnayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw na kilan, pamay di magdidilim, lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagmaybang aapi, ang mamatay lang dahil sa'yo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lead me, Lord, lead me by the hand, and let me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet all the time.
of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, maraming salamat, Francine. Maaari na po magsiupo ang lahat. Thank you so much, Francine. Lubusan talaga ang saya at pasasalamat namin ngayong araw dahil sa inyong presensya. Kaya naman, hayaan po ninyo na aliwin namin kayo kasama ang mga empleyado ng Marelco sa saliw ng musika at natutugtugin ng aming Marelco Band. Kasama pa rin po natin si Miss Francine Doroin. Ayan, palakpakan po natin ang Marelco employees.
nila kung may trabaho na ako. Sige, mag-apply ka. Sabi po ni GM, binigay niya sa ating mga requirements na kailangan submit. Ay walang-wala akong pera nun. Balak ko nang talagang hindi ituloy. Tinausap ko ng GM. Ano ba ang nagiging problema mo? Bakit tayo magtuloy? Kaya sinabi ko na ang problema ko po yung aga susunod ko sa alakarin ko mga requirements, aga susunod na nasa pamilya ko po. Kasi nung talagang wala pa akong trabaho, maswerte na kami na 2 beses kami sa isang araw na kain. Yan yung sabi ko para sa pamilya ko na natuloy ko na. Doon na naranasan ko na siguro nasakto na yung pagkain namin sa isang araw, na kompleto na, tapos mayroon pang mga extra na pwedeng ibigay sa pamilya ko. Sa pamuluan ng Marelco, sa pamilya ko sa Marelco, maraming salamat. Lalo na kay GM Sol na kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito sa Marelco. Ito pong tumugon si Engineer Gaudencio Sol at pumunta pa po sa aming bahay upang makita po niya kung ano talaga po ang kalagayan namin. At yun po ay nakita po ni Engineer na ganun po ang aming sitwasyon. Ayun po ay hindi po siya nagdadalawang isip na bigyan po ako ng tulong gawa sa kuryente po, sa pagpakuryente po. At maraming salamat lalo na po kay Gob at kay Engineer Gaudencio Sol at sa lahat ng kanyang mga kasamahan sa Marelco. Napagkalooban ako ng Marelco ng financial assistance bilang pangtustos sa aking pag-aaral mula senior high school hanggang makatapos ko ng kolehiyo. Naglaan din ng Marelco ng tulong pinansyal para sa aking paghahanda sa nakalipas na board examination. Ang tulong pinansyal na ipinabot ng Marelco ay isa sa naging daan upang makapagtapos ako ng pag-aaral at makamit ang isa sa aking mga pangarap na maging isang ganap na inhinyera. Kaya't nais ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa Marelco. Tunay ngang naging liwanag ang Marelco sa aking buhay. Marelco para sa'yo, para sa atin at sa bawat Marinduqueño. Magkapit-pisan habang buhay kang ititindig, dahil ika'y liwanag namin, o Marelco. Marelco para sa'yo, para sa atin at sa bawat Marinduqueño. Magkapit-pisan habang buhay kang ititindig, dahil ika'y liwanag namin, o Marelco. Dahil ika'y liwanag namin, o Marelco. Dahil ika'y liwanag namin, o Marelco. Ayan. Hello. Ay, sorry. Hingal-hingal pa no? Thank you so much po sa inyong palakpakan. At syempre, thank you so much po sa mga talentadong empleyado ng Marelco. Ayan. At syempre, thank you din po ng so much sa ating Tawag ng Tanghalan Season 8 weekly finalist and restbacker, Francine Nicole Doroin. Thank you so much, Francine. Palakpakan naman po. po natin si Francine. Yan. Nandito na po tayo sa pinakamahalaga at sentro ng ating pagtitipon ngayong araw, kung saan tatalakayin ang mga hakbang ng Marelco para sa patuloy pang pag-unlad ng kooperatiba na nangangailangan ng aktibong partisipasyon ninyo bilang mga miyembro, kasapi at konsumidor. Kaya naman, malugod po naming ipinapakilala sa inyo ang mga mangunguna sa ating pagpupulong ngayong hapon. Panoorin po natin ito. The Board of Directors. Director Christopher M. Morales, President, Mugpog District.
Director Glenda M. Mercader, Vice President, Santa Cruz District. Director Emelina L. Misiano, Secretary, Buac District. Director Renato N. Hugno, The Board Treasurer. of Directors. Director Christopher M. Morales, President, Mugpog District. Director Glenda M. Mercader, Vice President, Santa Cruz District. Director Emelina L. Misiano, Secretary, Buac District. Director Renato N. Hugno, Treasurer, Gasan District. Director Noel B. Lontok, Auditor, Directors at Buena ang ating Vista acting General District. Manager. Director Federico P. At ngayong Laracas. ano rin po ay alam ko po na punong-puno po tayo ng excitement at kasiyahan. At syempre sana mapuno rin po tayo ng kaalaman at inspirasyon na sigurado naman po kaming mangyayari dahil sa ating mga magagaling na speakers. Tama. At ito ay pasisimula ng pagtanggap na pananalita mula sa ehemplo ng isang empowered woman. Palakpakan po natin ang masigasig na tagapamuno ng Bayan ng Buwak, Mayor Army Carrion! Maraming salamat po sa ating napakaganda at napakagwapong tigapagtukoy. Palakpakan po natin sila. Thank you po. Una po, ang aking pagbati sa lahat ng mamamayan dito po sa ating lalawigang Marinduque. Isang ligtas at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po ang ating mga mamamayan dito po sa bayan ng Buena Vista. Nasaan po ba ito? Palakpak naman po dyan. Ganon din po sa bayan ng Torrijos. At syempre po sa bayan ng Gasan. At syempre po sa bayan ng Mugpog. And well, of course, ang bayan ng Santa Cruz. At syempre po, ang aking sariling atin, ang bayan ng Buwak. Palakpakan po ninyo. Sa ngalan po ng pamahalaang bayan ng Buwak, isang mainit na pagbati po ang aming ipinapaabot sa inyo. Lalo't higit po sa lahat, sa aking mga kasamang lingkod bayan na narito. Mula po sa ating masipag na kinatawan ng probinsya, palakpakan po natin Congressman Lord Alan J. Velasco. Ganon din po sa ating ama ng lalawigan, Honorable Presbitero Velasco Jr. At syempre po, sa namumuno at bumubuo ng Marinduque Electric Cooperative, sa pangunguna po ng ating General Manager, Engineer Gaudencio Sol Jr. And to all directors, Board of Directors na narito, syempre po yung ating panauhing pagdagal. Palakpakan po natin ang NAGMEC President and General Manager of LIECO, Dr. Alan Laniva. Palakpakan po natin. At ganun din po ang ating board President. Walang iba kundi po si Director Christopher Morales ng Mugpog. Palakpakan po natin. At syempre po ang ating board Vice President na nanggaling pa po ng Santa Cruz, Ma'am Glenda, Director Christopher Morales, Ma'am Glenda Mercader. At syempre po, kasama rin po natin ang ating Board Secretary ng Buwak, Ma'am Emelina Mesiano.
At ganun din po ang ating treasurer. Opo, Director Renato Hugno. And Auditor, Director Noel Lantok. And then the PRO, opo, ng Torrijos, Director Frederick Daracas. Palakpakan naman po natin ng malalakas ang ating mga Board of Directors. Mula po tayo sa iba't ibang bayan na ating minamahal na lalawigan, Marinduque. I warmly welcome every one of us in this significant event sa ika-45 Annual General Assembly. Alam niyo po, habang ako po ay nakaupo kanina, ako po ay, sabi ko kay Director Zol, kay General Manager, nakakatuwa po nakakatuwa po na tayo po ay sama-sama. Magkakasama po tayong lahat. Almost 11,000 daw po, pati din daw po yung lahat ng tao na narito. Kaya nga po, ibig sabihin lamang po nun, ang bawat isa na mamamayan dito po sa lalawigan ng Marinduque ay nagkakaisa. Kaya palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Today, we are not only celebrating our unity as an organization, but reaffirming our commitment to improve and strengthen our energy sector. Our team this year, Beyond Power, Electric Cooperatives, Empowering Communities, Changing Lives. Remind us that our mission goes beyond simply providing electricity. It is about uplifting our communities and paving the way for a brighter future for all. Electric cooperatives are not just providers of power. They are the catalyst for progress. Ang kuryente po ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag sa ating tahanan, kundi nagbubukas po ng maraming oportunidad para po sa ating mga kababayan. Mula po sa mas maunlad na kabuhayan, mas maginhawang pamumuhay, hanggang po sa mas maayos na edukasyon para po sa ating mga kabataan. When we talk about empowerment, we mean giving our people the means to grow, to thrive, and to improve their quality of life through access of reliable electricity. Kaya naman po ang ating kooperatiba ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng maayos na serbisyo upang matiyak na ang bawat pamilya, negosyo, at institusyon sa ating lalawigan ay patuloy pong umuunlad. Sa kabilang banda, alam po natin na hindi madali ang ating kinaharap at hamon. Mula po sa pagpapanatili ng maayos na supply ng kuryente hanggang sa pagsugpo ng mga problemang dulot ng sakuna, teknikal na suliranin. However, through collective effort and cooperation, we can overcome any obstacle. Ang matagumpay na pagpapatakbo ng ating electric cooperative ay hindi lamang po nakasalalay sa mga namumuno, kundi po sa bawat isa sa ating miyembro ng komunidad. That is why I encourage every one of you to be good partners in this endeavor. Maging mapanuri po tayo, maging responsable na consumer, at higit sa lahat, tagapagtaguyod ng kaunlaran
sa pamamagitan ng tamang paggamit at pangangalaga sa ating pinagkukunan ng enerhiya. To all the hardworking individuals who dedicate their time, effort for maintaining and improving the quality of electric services in our province. Mula po sa ating mga linemen, ganun din po sa ating mga empleyado, opisyal na mga kawani ng ating electric cooperative, my deepest gratitude to every one of you. Kaya palakpakan naman po natin silang lahat. Alam ko po, we must appreciate your sacrifices and dedication. Not just power our homes and business, they also bring hope and progress to our fellow citizen. Kaya naman po, natitiyak ko na anumang hamon ng ating kaharapin, sa tulong po ng ating pamahalaang panlalawigan, pamahalaang bayan, kooperatiba, at sa bawat miyembro ng consumer members, walang problema na hindi po natin masusolusyonan at mapapagtagumpayan, katulad po ng isang kable ng kuryente na nag-uugnay sa bawat poste. Ang ating pagkakaisa at pagtutulungan ang magsisilbing daluyan ng ating tagumpay. Sa pamamagitan po nito, sama-sama po tayo sa pagkilos upang tayo po ay masiguro ang ating bayan at kunglaran ng pagbabago. Kaya muli po, ang inyong abang lingkod, ang mayor po ng Bayan ng Buwak, ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa napakamabuluhan na ating pagtitipon ngayong araw na ito. Sulong Buwak! Carry on! Mahal na mahal ko po kayo. Ayan, maraming salamat po, Mayor Army, sa iyong makabuluhang mensahe. At batid po ng bawat isa sa amin na katuwang po namin at katulong pa namin kayo para sa patuloy na pag-unlad ng ating kooperatiba. Maraming salamat po. Yes, thank you so much po, Mayor Army. Sulong Buwak, carry on! Gayon naman po, aming mga minamahal na member consumer owners, tunghayan rin natin ang mensahe mula sa isa ring masigasig na leader na parang kahit ano po yatang problema na dumating ay lagi siyang may solusyon at hindi talaga pinanghihinaan ng loob. Mga madlang member consumer owners, palakpakan po natin ang ating acting General Manager, Engineer Gaudencio M. Sol Jr. Salamat Doris, salamat Eric. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pinapaabot po ng pamunuan ng Marelco. Siyempre po sa pangunguna ng ating mga board of directors. Pero ang ating pong minamahal na mayor ay magpapaalam na daw po kasi siya ay may sorti pa. Alam niyo naman po itong period na to. Mabigat ang mga assignment na nakaatang sa kanilang araw-araw na mga gawain. Lalo na't nalalapit, alam nyo na. So, muli po, maraming salamat, Mayor. Kayo po ay talagang masasabi kong katuwang ng Marelco sa lahat ng aming problema at mga gawain. Maraming salamat po. Siyempre po, sa aming bisita, ang aking hinahangaan. Ako po, simula't simula na makita ko itong magsalita, marinig kong magsalita. Sabi ko, wow. Ang aming NAGMEC President, walang iba kundi si Dr. Alan Laniba. Galing pa po siya ng Leyeco 3. So, sinundo ko pa po yan. Hindi ko talaga pinakawalan. And siyempre po, sa pangunguna ng aming President, Director Morales, at sa amin pong lahat ng Board of Director, hindi ko na po iisa-isahin. Una po, maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa ating 45th AGMA. Ayaw ko pong makita ng aking mga kababayan, ang aming pinapagsilbihang sektor ay nahihirapan. Pero kanina po, kung gaano po kayo kahirap sa damdamin nung nagpipila-pila at
kinakapos na ibigay ng Marelco ang kailangan yung ibigay, nasasaktan po ako. Pero po, para maiwasan ng stampede kanina, sana po maintindihan niyo yung ginawa ko. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyong lahat dahil yung pong, ayaw ko po kayong makita na ganyan, na ulanan, na initan, tapos hindi pa po namin na ipagsilbi na ibigay ang dapat namin sanang ibigay. Pero ipagpaumanhin nyo po, kinapos po ang aming preparasyon. Last year po, ang dami naming nasirang pagkain. Pati mga items na kailangang ibigay, sobra-sobra po. Ngayon naman po, Diyos ko, maraming salamat po sa attendance ninyo. Diyos ko, we are about 11,000 kasama po yung mga naka-online. Maraming salamat po sa inyong presensya sa ating minamahal na Marelco. At lahat po ng pagkukulang, lalong-lalo na po sa payong, yun pong ticket na hindi nakuha ninyo, na hindi nyo naibigay kanina at hindi nyo nakuha, sulatan nyo po yan. Ibigay nyo po sa empleyado ng Marelco, sulatan nyo po ng pangalan nyo at ng kaunting address, o makikita naman po namin yung address ninyo, ibigay nyo po yan sa empleyado ng Marelco. Ako na po ang nangangako, ang inyong general manager. Sa loob po ng 1 buwan, ipapahatid ko yan sa bahay nyo. Kahit pa sariling pera ko ang gastusin dyan, pinapangako ko po. Dahil po ako'y nasasaktan kanina, nag-aagawan tayo sa payong, nasa ulanan, sobra pong sakit sa dibdib. Hindi po ako politiko at kahit minsan hindi ko po inisip na maging politiko. Ang nais ko lang po ay makapagserbisyo sa aking mga kababayan. Pero po, nasaktan po ako kanina na nag-aagawan tayo, nahirapan tayong magpapila, pero maraming salamat po sa pagtatyaga ninyo at presensya. In behalf po ng management ng Marelco, sa ating pong mga minamahal na Board of Director, pag hindi nila po ako sinuportahan sa ibibigay kong payong sa inyo. Ako po, pinapangako ko po yan, ibigay nyo po yung stub, yung pong stub ninyo, ihahatid ko po yan sa bahay nyo. Pag kaya ko ng sarili ko, kasama pa ako sa paghatid. Pag hindi kaya, ipapahatid ko po yan sa inyo. Okay po? So, yun lang po. Maraming salamat. Alam ko po ang mga empleyado ng Marelco kasi wala po ako ng 2 araw. Dahil po, pinatawag din kami sa mga meeting sa NEA. Ang ating administrator, ang napakabait, napakasipag naming administrator, Mariano Antonio Almeda. Napakasipag po. Kaya kami po kahapon ni President Alan, tumalilis kami 11:00 ng tanghali para lang po ako makauwi, makabalik. Pero sad to say, alam niyo man po yung biyahe natin dito, dumating po ako kagabi dito 7:30. Tapos itong mga bubong na ito, hindi pa nakalagay. Pero ayaw ko pong magalit dahil ang alam ko, ang mga empleyado ng Marelco, sobrang pagod na sa ilang araw naming preparasyon. At tapos, niwala pa akong pasalubong kahit man lang tinapay. So, yun po. Sana po maintindihan nyo yung ating po mga kababayan nasa gilid. Diyos ko, awas po sa lahat ng lugar. Maraming salamat po sa inyong pagdating. Maraming salamat po, AGM Sol. Ayan, napakaswerte naman ng ating mga MCOs. Talagang si GM pa ang maghahatid ng payong sa inyong mga tahanan. Ano po, inuulit po yung sinabi ni GM, ilista po ninyo ang inyong mga pangalan sa stub at ibigay sa mga empleyado ng Marelco at within 1 month, talagang ihahatid po yan ni GM. Palakpakan po natin muli, Engineer Gaudencio M. Sol Jr. Thank you so much po, GM, sa inyong talagang galing sa puso na speech. Talagang Thank you po, Mayor. Thank you so much po, Mayor Army, po sa inyong presensya. Ingat po kayo. And thank you so much po ulit, GM, sa inyong talagang alam natin na heartfelt message
Dahil kita nyo naman si Sir, pumunta lang sa rostrum at nagsalita. Walang kahit anong pinagkuhaan ng speech niya. Dahil talaga namang alam po ni GM ang mga nangyayari, loob at labas dahil napaka-hands-on po niya pagdating po sa mga ginagawa dito sa Marelco. At ayan, sa araw na ito nga po ay mayroon pa po tayong mga panauhing pandangal na magbibigay sa atin ng kanilang pananalita at mensahe na sana ay makapukaw sa ating mga puso at isipan kung ano ang ating tunay na hangarin para sa rural electrification. At upang ipakilala sa atin ang ating mga panauhing pandangal, ibinibigay po namin sa inyo ang ating Board Secretary at Representative ng Buwak District, Director Emelina L. Misiano. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang panauhin at tagapagsalita ngayon ay isang leader na natuto at nahulma sa loob ng kooperatiba. Malaki ang naging kontribusyon ng kanyang kaalaman at pamumuno sa iba't ibang mga organisasyon na kanyang kinabibilangan. Kilalanin po natin ang lubusan si Dr. Alan L. Laniba. Panoorin po natin yung nasa widescreen. Mga kabarangay, mga kasangga sa liwanag, isang lider na may malasakit, may paninindigan at may tunay na puso para sa mga electric cooperative at mga member consumer owners. Yan si GM Alan Laniba. Mula sa pagiging General Manager ng Leyte 3 Electric Cooperative o LIECO 3 at dating GM ng Don Orestes Romualdez Electric Cooperative o Dorelco hanggang sa pagiging Direktor ng Philippine Electricity Market Corporation o PEMC, siya ay nangunguna sa pagsusulong ng interes ng ating mga electric cooperative. Bilang Presidente ng National Association of General Managers of Electric Cooperatives o NAGMEC at Association of General Managers of Eastern Visayas Electric Cooperatives o AGMEVEC, inilalaban niya ang kapakanan ng bawat member consumer owner upang matiyak ang patas, abot kaya at dekalidad na serbisyo Sa buong ng bansa. kuryente sa buong Team Alan, may idol. Mao kini ang tig panalipod sa mga electric cooperatives. Fearless and passionate. At bilang isa sa mga utak sa likod ng APEC Party List, tinitiyak niya na may boses sa Kongreso ang sektor ng elektrisidad. Mas pinatibay, mas pinalakas, mas ipinaglalaban. Kasama natin siya sa laban para sa mas maliwanag na kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino. Kaisa ng mga MCOs, kasama ng mga line workers at mga empleyado ng mga electric co-ops. Kakampi ng sambayanan, GM Alan Laniba. APEC Party List, APEC na serbisyo, APEC, APEC. Mga minamahal naming member consumer owners, malugod po naming ipinapakilala sa inyo ang President ng National Association of General Managers of Electric Cooperatives at General Manager ng Leyte 3 Electric Cooperative. Bigyan po natin ng masibagong palakpakan si Dr. Alan L. Laniba, OFL. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon din. Kumusta kayo? Okay lang. Baka kasi yung iba natutulog na dyan eh. Palakpak nga kayo, palakpak nga. Yung hindi pumapalakpak, hindi aabot ng 80 years old yan. Yes, I'm telling you, it is true. Kahit tingnan nyo sa Google, there is health benefits of clapping. It will improve your heart health, improve
blood pressure and blood circulation. Kasi yung nangyayari dyan, pag nag-clap kayo, overall niyan, yung tinatawag na, tawag doon na, natin, pati yung brain, umiikot yun. Pag-clap mo yan, lahat ng cell sa kamay mo, mag-own. Nakita yung acupuncture, acupressure dito, pinipindot lahat. And then, pag nag-clap ka, pupunta yan sa heart mo. Maging masaya ka. Di ba? Mayroon bang nag-clap na nakasimangot? Wala naman, di ba? O kaya ako, pag nandyan ako sa baba, ako yung nangungunang nag-clap. Tingnan mo ako ngayon. Sinong ano dyan? I'm already 53 years old. But I can act like 30. Why? The secret is clapping. Palakpak kayo. Totoo talaga yan, ha? Hindi biro yun. May salute to the general manager. GM pa rin yung pangalan niya. Gaudincio M. Sol Jr. GM pa rin. Di ba pare? Last year sana, in-invite niya ako dito. Tapos nung January, sabi niya, sigurado na to ha. Oo pupuntahan na kita. Why? Dahil priority sa listahan ko, yung kahit ko. Di ba? Kahit tayo, di ba? 5'3" tayo? Pero there is an advantage of being this height. Una, bakit kami ni GM Sol hindi tumangkad? Sa bigat ng utak namin, hindi kami tumangkad. Iyon yun, GM. Sa mga board of directors dito, inaisa naman kanina, pero isa-isahin ko pa rin from the table dito. Yung presidente kasi, si Morales, di ba, tinanong ko siya, nung magbaking si Pacquiao at si Morales, saan ka nakapusta? Sabi niya kay Pacquiao, palakpakan natin, ni Board President Morales at sa lahat ng board na nandito at sa mga lahat ng mga employees, hindi ko na isa-isahin dahil mahaba yung aking pananalita. Kinumpyut ko, ilang oras ako galing Leyte. Ganon din, kahaba yung speak ko dito. Para hindi ako alkansi, di ba? Sige nga, ipakita ngayon doon sa, dito ako, bababa ako dito para makita nyo talaga kung gaano ako kapugi. Di ba? Parang artista, Pang comedy lang. Naman kayo Okay na yung slide ko dyan. Pag ganyan ako, diretso na ha. Good. Next. Hindi mo umikot. Cubs, kumusta ka? Yun yung uson sa amin doon. Kasi yung Cubs kasi, kabarangay, kabarkada, kabiro, di ba? Kabado, lahat ng Cub. Kaya sometimes magkita, Cubs, kumusta ka? Kumusta? At least, di ba? Makikita mo, alam mo yung kumustahan lang, you can lighten the day. Instead na kasimangot yung mukha mo, pagkita mo, kumusta ka? Anong latest? Marites naman yun. Anong latest ba? Wala naman Yun sabi, ito, yung paborito kong pare. Alam yung mga pare, di ba, every 3 years, i-assign ng ibang parokya. Tama? Bakit? Sabi ko sa obispo, Bishop, alam ko na. Bakit ina-assign yung pari after 3 years? Bakit? Kasi bumabalik yung sermon niya. Kasi yung cycle kasi, every 3 years ang ABC. Pagbalik ng A, pabalik yung sermon. Kaya may isang pari nagsabi siya, dapat tayo ay magmahalan. Sabi nung palagi nagsisimba na lasinggo, narinig ko na yan, padre. Ship naman siya. Dapat ngayon, Lent season. Narinig ko na yan, padre. Lahat ng sinabi ng pare, naririnig na nung lasinggong mahilig magsimba. Naggalit yung pare, bumaba. Hinila niya sa labas. Sabi niya, pag hindi ka tumigil ngayon, tatamaan ka sa akin. Sabi niya, yan padre, bago yan. Ano bang bago sa kooperatiba? Nandito tayo lahat.
Marilco is 52 years. Ano lang ako ng isang taon, in 53. I was born 1972. Kaya walang bago, pero pagbabago. Okay? Walang bago, pero may pagbabago. 3 oras kaming nag-sharing ni GM Sol sa with coffee. And makarelate ako sa kanya, hindi lang sa height. Kundi paano ayusin yung kooperatiba. I was in Davao. I was assigned in Leyte to troubleshoot. Magkasabay kaming in-interview niyan sa NEA. Kasabay kami in-interview. Then, kinuha ko yung Leyte, troubleshoot na naman yung Durel ko. At naging maayos ngayon. Walang bago, pero may pagbabago. Ito, bago yan sa inyo. Kita nyo na yan? Pumunta ka ng vulcanizing, ang tawag nila air supply na, hindi na vulcanizing shop. Kasi may hangin daw. Tapos may timsong pa Hangin yun army, hangin yun army. Hangin Diba? Pumunta ka ng punerarya. Living things, hindi living things. Yung punerarya, hindi yun hanap buhay. Hanap patay yun siya. Ito, pinicturan ko lang, huwag kayong magalit ha, pinicturan ko lang yan ng mga kainan. Hindi ako kumain dyan Alam mo, tingnan mo, nak ng putya, kakain ka dyan. Magmumura ka. Meron rin bangko, magugulat ka dyan. Ito, yung Jollibee at saka McDonald's, nag-merge na ngayon. Alam niyo yung pangalan? Yan, McDollibee. Totoo yan ng mga tindahan ha. Pinicturan ko lang. Kanina nga, while nagpila kayo dyan, nag-jogging ako from Balar hanggang doon yung barangay na yon before 168. Alas 6. Siguro may isang empleyado dito, nakita ako. Saan ba dito yung ayan, nag-jogging. Tinignan ko na. Maaga pa sa akin si GM Sol Mga 5. Ito, kakain kayo dyan? Pinicturan ko lang, magagalit. O magagalit yung babae kasi doon sa sa Samar, may isang babae nung galit na galit sa akin. Ganyan talaga siya kay bastos itong si Dr. Laniba. Pagdating ni Congressman Dago, tumatawa na siya. Sabi ni Dago, kanina hindi ka tumatawa. Bastos kasi yun. Sabi, pinicturan ko lang yan. Kasi nakita ko lang na namin nagtitinda. Tapos yung nakalagay doon sa karitula niya, Lucky, Titi. Ewan ko lang kung pipila yung mga babae dyan, Tapos dun sa kabila, tingnan mo, swab taste, new normal stock corner, positive sa sarap, negative sa dumi. Okay din. Alam nyo, ganyan tayong Pilipino. Kahit may problema, marunong tayong tumawa. Di ba? Palakpakan natin yung sarili natin. And I love to be a Filipino. 4 na beses na kami nag-attend ng International Convention in America. Sino ang pwedeng pupunta doon? Yung co-op lang na AAA. Palakpakan nyo yung Marilco. Kasama ko yan si GM. Pabor kami doon. Discounted kami. Kasi akala nila, high school. Ikaw, 3rd year. Ako, 4th year. Discounted. Then I'm telling the Americans, when we have a talk, a small group, telling the Americans, we are not inferior against Americans. Don't believe that Americans are superior than us. Hindi po. Tinignan namin sa Amerika, mayroon din naglilimos. Mayroon din walang bahay. Street children. Ang kaibahan lang, ang galing mag-English ng maglilimos sa kanila. English speaking, sa atin hindi. I'm telling the Americans, Filipinos are advanced in America. Yes. Why? Nung pumunta kami dito, Martes, dumating kami sa Amerika Martes. Nung bumalik kami, Biyernes, pagdating namin sa Pilipinas, Linggo. Advance nga Yes. Pero itong co-op na to, electric co-op, we copied this from America. That's why I can prove to you, kung sasabihin ng iba, mas magaling yung private, they are wrong.
Go to America, 1,000 electric cooperatives. And look at America by now. Ano kaya mukha ng Marinduque kung wala electric co-op? Will there be private businessmen will dare to put up the power plants here where there is a small margin of return on investment? Teka muna, English man ako. Hindi na pala ito Amerika. Kala ko sa Amerika ako eh. Next. Para ma-appreciate nyo lang yung electric co-op. Sino dito 1950s buhay pa? Yes. 1950s. Do you think maliwanag itong Marinduque? No, sir. Madilim. So, anong nangyari? 1960s, merong pag-asa. Dahil merong team from Pilipinas, pumunta ng Amerika, tiningnan. Because in 1920, yung Amerika nag-start na ng electric co-op. There is hope. And that's the time of President Macapagal, nag-exchange study. Then afterwards, 1970, sinabi na ng gobyerno, maiilawan lahat ng mga probinsya. Probinsya pa yung promise doon. After province, municipalities. Walang maniniwala. Paano ka kaya maniniwala yan? May isang tao sa amin sa Davao del Norte. Sabi pa niya, pare, tandaan mo tong mukha. Pag dumating yung kuryente dito, kasi nagtanong siya, saan kukunin yung kuryente? Sa Iligan. Wow! Ang layo ng Iligan, tapos dadating sa Davao del Norte, that's impossible. Sinabi niya, tandaan mo itong mukha na to. Pag dumating yung kuryente dito, magpapatuli daw siya ng chinso. Sabi ko sa kanya, ano yung sayo? Truso? Di totoo yan, it's a joke, pero para bang, that's impossible. But you know what happened? 1970, dito 1973, 3 years later, someone organized an electric cooperative in Marinduque. And it is now 52 years old. And look at Marinduque by now. Construction ng backbone, lahat-lahat. Anong nangyari? Yan, 1980s, di ba? Mag-e-energize sa barangay, parang piyesta. Next. 1990s, bang! Ngayon, wala pa sa inyo dito, sa Davao. Dahil lumaki na yung co-op, bilyonaryo na yung co-op, pumapasok na yung private at sinasabi, tabi kayo dyan, mas magaling kami. It's happening in Davao. I'm telling you, in the future here, if Marinduque will become a highly urbanized province, may mga businessmen pwedeng papasok. Tabi nga kayo, electric co-op. Kami na dyan. Pag naging private yan, negosyo na yun. Wala nang ganito eh. Kanina dyan, kami ni Mayor Army. Sabi niya, I'm touched with this number of people. Why? Sabi ko rin, makikita mo, this is a community. This is people. This is cooperative. Kung private, isang tao lang yung mayaman dyan. You own Meralco. Kayong may-ari ng Meralco, hindi yung board. Not even the employees. And this is a true empowerment that yung mga mahihirap, sila ang may-ari ng isang milyonaryong electricity business. Palakpakan natin. Alam nyo ba na yung kuryente started in 1892, La Electricista in Manila. Yun yung Meralco ngayon. Wala pa si... Jose Rizal time pa yan ha. Meron pa ba dito? I don't know kung si Enrile buhay na dyan. Kasi si Enrile 100-year-old eh. Nagyabang pa nga si Enrile, sabi niya, sa tanda ko lahat ng presidente na daanan ko na. Sa tanda kong ito, during my youth, yung bata pa kami naglalaro, nakikita ko pa na yung rainbow, black and white. Grabe naman. Sobrang tanda, ano? 1892, that's it. But look at it. After 77 years, yun lang ang mukha ng Pilipinas. Anong may dot na pink dyan? Yun lang yung lugar na may kuryente. Look at Marinduque, kung meron bang dot na pink. There was none. Nobody is interested in Marinduque. Why? Siyempre naman, lalanguyin mo pa. Di ba? Tinatanong ko nga si GM, Sol, bakit ka dito tumira? Ang layo, kung walang birds.
Can you imagine? Yun. After 77 years, ha? Ibig sabihin, ang dami na nating mga magulang yung namatay, hindi man nila nagisnan yung elektrisidad. Ano nangyari? 1972. Pinahiram tayo 19.4 million ng Amerika. Yun yung in-start. So after a year, nag-start dito sa Marinduque. Look at it. 2007 lang yung data ko, ha? Ibig sabihin, from the time the co-op were organized, just in 3 decades, tingnan niyo yung mapa kung may puti pa. Wala na po. Ibig sabihin, sinong nagpa-energize, nag-develop economically ng buong bansang Pilipinas, and I'm proud to tell you, it's Electric Cooperative. And that is you. Kayo po yun, tayo po yun. Hindi yung mga malalaking kapitalista na yumaman. Hindi ba natin palakpakan yung sarili natin dyan? Next. 221 na private Hindi nila na kaya, inabsorb yan ng electric co-op. Sa amin doon, may Tagelco, inabsorb. Dahil hindi nila kaya, walang kita Next. Ayan tingnan nyo yung private. Ilang percentage ng energization nyo sa barangay? 14% lang. Yung electric co-op, buong Pilipinas, 86% of the barangays energized by electric cooperative. Now tell me, kung sino magaling. Tayo yung magaling. Hindi yung mga negosyanteng kapitalista sa kuryente. Ito, alam nyo yan? Basahin mo nga. Losim sustentans. Locompletans vitas. Tama ba? Sabay-sabay nga tayong basahin. Ano yan? Alam mo yan, ma'am? Hindi po alam. Pareho tayo. Hindi ko rin alam yan. Pagbasa niyan, yung si Lotchem. Hindi Losem, ha? Lotchem, sustentans, lotsopletans, vitas. Latin po yon. Unang Latin na tinuro sa akin ng papa ko, sabi niya, anak, yung Latin, pag yung binigkas mo, takot yung demonyo dun. Totoo pala. My father was not joking. When I asked the priest, exorcist, when I reached the age of 18, I joined exorcism. Yung mga na-possess, I joined them. At the age of 18, naging lay minister na ako. I already lectured Bible, 14-year-old. I'm teaching apologetics in the seminary. Kaya pala ang Latin, masakit sa tenga ng demonyo because Latin is the universal language of the church. Ang salita ng simbahan ay Latin. Tingnan mo pag sumulat yung Pope, Latin yun. O ito, madaling ma-memorize ito na Latin. Maliit pa ako itong tinoro. Isi criam fursali hiri. Kuha niya? Isi criam fursali hiri. Ano na? Ice cream for sale. Hindi po Latin yun. Nakakita na kayo ng demonyo? Ako, I have seen a lot of demons. May hierarchy yan. 9 hierarchy. May demons na ganyan mo ng holy water, takot na. Yung iba, kailangan mo tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi ko sinabing demonyo yan. Sinabi ko lang, tingnan mo lang. Ano yung lotchim, sustentans, lotsopletans vitas? Kayo po yun. Kayo po yun. Sustaining light, enriching lives. Yun yung motto ng Marilco. O mga empleyado ha, memorize nyo. Para pag sinabi mong, lotsem sustentans, lotsopletans vitas, takot na yung demonyo niyan. Sasabihin mo, motto lang pala yun ng Marilco. Sustaining lights, enriching lives. But look at that slogan. By having light, it will enrich lives. Imagine nyo, kung walang Marilco sa Marinduque,
I don't think so na yung mga kilay nyo ay maging kilay 2,000 yan. I don't think so kung mamumula yung mga ano nyo dito at mayroon kayong buhok na blonde. Di ba? Tapos, yan, di ba? Mayroon ng glutathione. Paano ginawa yun? Pag nakakita ng araw, oh no, my face. Oh, yan. Ito, para maano nyo, bakit ko pinakita yung maril ko? Para akong magsasabi ko ano yung maril ko. Kasi pag si GM Sol magsasabi self-serving yun. But I'm telling you, I'm the president of all the GMs. Alam ko yung bawat kooperatiba kung magaling yun o hindi. Una, technically, engineer yung GM nyo eh. Yung tatlo na yan, minimissure po ang performance ng co-op technically. Una, systems loss. Yung cap ng systems loss is 10.25. Hindi ka pwedeng sumubra dyan. But Marelco maintain a single digit. Palakpakan nyo yung co-op nyo. Anong implication yan? Anong implication yan? Sino nagdala ng power bill dito? Power bill. Nagdala, halika. Halika. Pakita nga. Pakita yung power bill mo. Ito yung power bill niya. $400. Bigyan kita ng 500, 400 lang pala yung ano mo. Wala na. Wala pala akong pera dito. Card. Ay, meron. May 500. Buti na lang. Yung nagbigay ng, yung pinakitang resibo, 400 lang. Eh kung 10,000 yun, patay ako. Surte ako ha. Thank you ha. Bakit ko? Kasi hindi nyo tinitingnan yung power bill. May systems loss dyan. Pag yung systems loss ng co-op umabot ng 14, hindi niya pwedeng i-times 14 yung bayaran dyan. 10.25 lang. So malulugi ka ngayon ng something 4.75. Saan mo kukunin yan? Net loss ka ngayon. Kuha nyo? Pero, pag yung systems loss mo ay single digit, like Marelco 9, instead na i-times ng 10.25, times lang yan siya ng 9. So anong implication? Bumaba yung singil ng kuryente dahil yung systems loss ng Marelco is single digit. Palakpakan niyo yung Marelco. Ito namang side-to-side, yun yung measurement ng brownout. Wala pong kuryente o elektrisidad na business na walang brownout. Huwag kayong maniwala dyan. 2 lugar lang ang walang brownout. Pwede kayong pumunta doon. Una, walang brownout sa isang lugar na walang kuryente. Siyempre, paano ka mag-brownout? Walang kuryente. Pangalawa, sa impyerno. Walang brownout doon. O di puntahan mo yon kung gusto mo talaga walang brownout. So meron siyang measurement. SAIFE, sinasabing SAIFE, System Average Interruption Frequency. Gaano kadami over the number of consumers. Yung isa naman, SIDE, yung duration. Gaano siya kahaba? May formula niyan. At chinecheck yan ng ERC. Chinecheck ng NEA. At yung co-op nyo, pasado po, palakpakan nyo. Favorable, nakalagay doon. Siyempre naman, engineer yung GM nyo dyan eh. Kakahiya naman, ano? Na-engineer ka, tapos babagsak ka sa technical parameters. Ano pa? Category AAA. Ano yung AAA? Financial, Institutional, Technical. All. 5 yan. Legal? May mga kaso ba? Wala. Institutional, Financial, Technical. Yung AAA po, kung sa eskwela pa in elementary, valedictorian yan. Sa college, summa cum laude. Yun po yung co-op niyan. Be proud to be a member of Marelco. Dahil kayo yun eh. At least pag tinatawag doon sa NEA, Marelco, top performing electric cooperative. Alam niyo ba ilang awards ang natanggap ng Marelco last year? Tatanungin kong empleyado dito. Alam mo, ma'am? Nasa Adlaw report. Huwag na. Alam mo? Hindi.
Ilan talaga? Ilan? Sige nga. Ilan? Ha? Hindi. O sino? Bibigyan ko ng 100,000. MCO. Kung may kopya ka dyan. 22 national awards. 22 national award. Palakpakan nyo yan. Biruin mo, na-imagine mo ba kung nandyan ka sa stage? Ako may imagine ko yan dahil lagi tayong tinatawag, uy, matalino siya. Tawag ka doon. Kung 22 medals yan, gaganyan ka na yan. 22 national awards. 16 from Felreca, 6 from NEA. Tingnan mo doon ang award. Top Performing Electric Cooperative. Palakpakan nyo yung co-op nyo. At alam ko nung pumasok yan, yung GM nyo na maliit, singliit ko. Ang liit ng tingin nila sa Marelco. Category B kayo. O D pa nga eh. Ako pala yung B nung pinasok ko yung Leyte. Category D. Muntik ng maded. Yes. Kaya tinignan ko dito, wow. Palakpakan nyo yung GM nyo. Ito, just imagine. Ngayon, kaya nyo walang kuryente? I don't think so. Yung tubig. Water and heating are two most important basic needs in human life. Pag walang electricity, I cannot imagine a place without electricity. Mag-brown out lang nga ng 1 oras eh. Magmumura na doon sa ano. Tapos nagmumura, mahal yung kuryente. Hindi, mura. Mahal, mura, nagmumura ka nga eh. Tapos sabihin mong mahal. Imagine mo, the world, kung mag-outage, the world that will cause widespread chaos, disrupting lahat. Alam niyo ba, pinag-usapan na namin yan in the world. How would be our world without electricity? Sa ngayon, 2028, mauusbos ng reserve. Ilang taon na lang, 3 years na lang. Yung pinag-usapan na kung paano. Yan, pag walang electricity. Hindi na tayo mabubuhay na walang electricity. Dito, if there is no electricity in the co-op, if there is no Marelco and Marindoque, can you imagine? I cannot imagine anymore. Healthcare will collapse. Kaya nga papiliin kita. Hospital, kuryente. Ano? Siyempre, paano yung hospital mo palag walang kuryente? Food and water shortage. Yung tubig natin ngayon, hindi na pwede yung kukuha ka lang doon sa may sapa. Noon pwede pa yun, gaganyan ngayon, hindi na. Iproprocess na yun. Paano i-process? Diba? Pati nga mga drug lords eh. Kakabahan pag walang kuryente, paano nila lulutuin yung shabu? Aber? Everything is electricity. Disruption of essential services, communication. Yung mga cellphone nyo. Environment. Economic devastation. Ito. Ilan bang matatanda na kailangan niya ng, anong tawag yan? Oh. Di ba? Ito, talong ko sa inyo. Anong tingin nyo sa zebra? Black with white stripes? O white with black stripes? Ha? Ano, Nay? Parehas lang po. Parehas lang? Anong parehas doon? Yung isa kasi black siya, pero may stripe na white. Ang isa naman, ang nagtingin naman, white siya na may stripe na black. Ngayon lang kayo nalito, no? Dahil nagtanong ako, ano? Noon, hindi nyo na-observe sa zebra yan. But because I'm asking it, you become keen observant of what zebra is. Bakit ko pinisent yan? Ganon kasi pagtingin sa isang bagay. Yung iba, ganon yung tingin nila sa co-op. Iba sa paningin natin because we are a community. But it's the same zebra. Ito yun, hindi ko na-explain yan. Alam nyo naman yun. Generation, transmission, distribution. Kasi yung iba, parang nagaganyan na yung mata nun. Tagal mo magsalita dyan, magrarapol na kami.
Ang haba ng biyahe ko eh. Okay? Huwag ka na, last slide na yan. Next, yan. Bakit ko present yan? Balik tayo dito. Yung kuryente, noon walang VAT. Ngayon, 3 EVAT. Kaya nakita kami ni Abalos doon sa ano. Tumatakbo man yan siya. Di ako nangampanya, nakita talaga kami. Tapos sabi niya, how can you advise me as a senatorial candidate yung mga proposal? Sabi ko sa kanya, Sen, kung akong tatakbo, uunahin ko yung lahat makabenepisyo. Hindi lang isang sektor. Sa ano? Food. Di ba lahat tayo kumakain? Mayaman ka at mahirap, kakain ka. Sabi niya, tama. Note niya. So, next, water. Sino ba dito hindi umunom ng water? Tapos third, sabi ko siya, electricity. I-orient mo nga ako sa electricity. Ikaw man yung presidente. Ganito kasi yan eh. Bakit yung tubig walang tax? Bakit yung kuryente meron? Tinax yung generation 12%. Tinax yung transmission 12%. Tinax yung distribution 12%. Systems loss 12%. Ilang taxes? 4. Ilang kuryente binili nyo? 1 lang. Ayun, sabi niya, tama ano? Ninote talaga. Para akong nag-lecture, sinong ISD dito? Para akong nag-PMAS. And he is seryoso dan. Abangan ko kung lalabas yon sa platform niya. Yun po yun. Yung kuryente nyo, 60% niyan, ang pupunta lang sa Marilco is just 17%. Okay? Hindi pupunta lahat. Hindi ko na isa-isahan yan, malulula kayo niyan eh. Next. Sige pa. 16 million na tayo ha? 16 million members of electric cooperative. Ang dami natin. And we own 121 electric company and that is cooperative. Kaya bawat isa sa atin ay milyonaryo. Hindi naman yung milyonaryo sa pera lang ah. Sa mukha din naman ah. Tingnan mo yung katabi mo. Pera lang kulang niya, milyonaryo na. Pero we own this company. We are millionaire. That is empowerment. Isa pa, hindi nyo alam ng iba. 1996 pa. Because we are a community. We already produce representation in Congress. Yun yung sila dalawa, oh. Baka magtaka kayo. O i-orient ko kayo. Kasi yung iba hindi nag-o-orient eh. Sabi ng Constitution, para yung pagbalangkas ng batas ay maayos, kailangan may 2 representatives doon sa lower house. Anong sabi doon? Yung isa tatawagin na district representative. Okay? Yung isa tatawagin na sectoral representative. So 2 yung magiging representative natin sa Congress. Sinong district representative natin dito sa Marinduque? Uy! Sinong district representative natin? Kapangalan ko nga eh. Oh, Lord lang siya. Ako hindi ko Lord. Pero kapangalan kami. Lord Alan, ako lang Dr. Alan. District representative. Kaya pag-vote nyo, district. Ano yung sectoral, sir? Sabi ng Constitution, 20% of district representative should be allocated to sectoral representative. Ano yun? Pipili tayo ng sektor. Representative going doon. Anong sektor tayo? Anong sektor tayo? Pero maka-answer dyan. Anong sektor tayo, Nay? Pahingi nga ng maninay. Kumakain siya kaya hindi makasagot eh. Yung sektor natin ay electricity. So, iba't ibang sektor. Okay? Yun yung tinatawag na party list. Hindi naintindihan ng iba dyan eh. Yung party list, hindi rin yan magkaaway. Sa Leyte, may 3 party list doon. Yung isa, Tingog. Siguro, maabot din yan dito, di ba? Merong Anwaray. Siyempre, meron ding APEC dahil membro ng Leyte Electric Cooperative. Sabi ko, hindi man tayo kaaway.
63 ang upuan doon. Di, tayong tatlo mag-upo Kaya magkaiba man tayong sektor. Kuha nyo? So mayroong national sector. APEC is a national sector kasi yung electricity, national siya. Kayo naman dito, merong nirehistro dito sa Marinduque na regional sector. Ano yon? Pusong Pinoy. Sektoral man yan, para daw sa mga Marinduque. Gaya sa amin sa Leyte, may tingog din na sektor para sa mga waray. Kuha nyo? Yung Pusong Pinoy at APEC, hindi yung magkalaban. Tingnan nyo doon. APEC, nanalo last election. APEC, kasunod niya Pusong Pinoy. Pero kung Amerikano ka, hindi ka pwede sa sektor ng Pusong Pinoy. Pusong Amerikano. Kuha nyo? Pero, isa lang yung iboto nyo. Kaya ba na, si Chief of Staff ni Congressman Dagohok. At least, umabot ka. na late doon sa barko Wala kasi aeroplano. Tuloy lang ako Tuloy lang ako. Saan na ba tayo? Malapit na. Sektoral. May national, may local. Now, kung saan ka membro, yun yung iboto mo. Kayo dito, taga Marinduque, bakit kayo buboto ng Ako Bicol? Di ka naman Bicolano. Kuha nyo? Buboto ka ng Batang Quiapo. Umuwi ka doon. Huwag kang tumira sa Marinduque. Sila naman taga Quiapo, they will vote for that. Like in us. Kaya nga sabi ko doon sa Leyte, huwag na tayong mag-away. Isahin na lang natin yung tarpulin. Anwaray tingog, APEC. O pwede. Ang walang boses sa APEC yung ibig sabihin yan. Kuha nyo? Now, kung mag-vote ka, kailangan membro ka nun. Para kung nag-meeting sila, kasama ka, kukonsultahin ka kung anong dadalhin namin sa Congress dahil kasektor ka namin. Naintindihan nyo na. So wag kayong magboto dahil ang popular. Tutok to win. Ano? Bigyan ng jacket, ganun. May party list na agimat. May anting-anting ka? O di kung may anting-anting ka, mag-join ka doon. Kaya kayo dito, dahil membro kayo ng electric co-op, yung isang bahay, may 2 members, di ba? Kung joint. So kung membro kayo, ito yung butuhan nyo. APEC. Yung iba naman, Pusong Pinoy. Dahil Marinduque kayo. Kuha nyo? O, hindi magkaawa yung si Congressman Lord Velasco at saka si Congressman Dagohok, magkaibigan yun sa Committee on Energy. Ay, kasali ba kayo dito sa franchise tax? Hindi, di ba? Kasali ba? Sa NGCP? Wala. Wala kay, alam nyo ba na kinulikta ng NGCP sa consumers, hindi kayo, kay island kayo, 3%? Sinong doon? Yung APEC. Pinastop nung August. Magkano nakulikta? 21 billion pesos. Wow! Kaya ngayon, ipabalik. So yun po yun. Pagboto mo naman, isa lang yung butuhan mo. Likod ng balot. Unahin mo yung sa likod. Buong likod, party list lang yan. Isa lang yung i-shade mo. Tapos balik ka dito, mag-answer ka. May baka yung isang tao sabi niya, GM, nagbuto ako. Yung talaga, APEC. Kasi membro ako ng ng Lico 3. Tapos, pati yung Anwaray, kasi waray ako Pati yung tingog. 3 yung shade na. Hindi na invalid. Isa lang. So sa bahay nyo, mag-usap kayo. Okay? Yung narehistro sa Metro, APEC yung bubutuhan mo. Dahil membro ka. And every year, magre-report dito. I-report natin kung anong ginawa. Yung iba naman, suportaran nyo yung regional party list nyo. Yung Pusong Pinoy. Yun po yun. Pero kung baka Bicolano ka, nandito ka sa Marinduque, pwede ka mag-Ako Bicol. Kung waray ka na nandito ka, pwede ka mag-Anwaray. Ganun Para maintindihan nyo. Ito yung dalawa. Si Congressman Dagohok. Anong ginawa doon? Next. Awardee
Walang absent yan doon. Why? Iba tayo sa APIC party list. Si Congressman Dago, pinapirma na namin ng resignation letter. Dahil pag hindi mo ayusin at hindi mo dalhin ang boses ng electric consumer, isusubmit namin itong resignation, tanggal ka as congressman. Ganun tayo. Kaya kung ano ang pinagmitingan at boses ng co-op, dadalhin mo doon. Awayin mo yung NGCP dahil yung 3%, inaway ni Daguok yung NGCP. Yun po yun. Ito yun. Yun yung orasan sa Congress. Why? Hindi lalabas yan, hindi mag-adjourn. Kaya pag lumabas yan, sasabihin, ay, mag-adjourn na. Lumabas na si Daguok. Ito, Section 70. Kasali kayo niyan. Kung wala yung Section 70, hindi ituloy yung mga SPAG dito. Kayo naka-benefit niyan. Patuloy yung kuryente kahit hindi kayo na-connect sa main grid. Yung 30 centavos na reduction sa power bill, lahat ng consumer meron dyan. Ano pa? Ito. Kasali kayo nito, GM, no? Yung lifeline. Oh. Baka hindi pa kayo nagrehistro. Ano yung cap dito sa lifeline? 20. 20 kilowatt hour below. Makinig. Kung ang konsumo mo 20 kilowatt hour below, discounted ka 5 to 10% discount. Ayaw nyo mamalakpak niyan? Pumunta kayo sa Marilco, magparehistro, may form doon. Baka hindi pa kayo nag-manifest. Senior citizen, di ba may 5% kayo? Oh, asan yung senior citizen? Pumalakpak nga. Pero yung isa doon sa Leyte, nagalit sa akin eh. Sabi niya, Jim, sabi mo may discount. Meron nga, 5%. Pumunta ako sa Mercury, bumili ako ng medisina, 20% eh. Pumunta ako sa Jollibee, kumain ako doon, 20%. Bakit sa inyo, 5% lang? Sabi ko, anong ginawa mo doon sa Chicken Joy? Kinain. Yung medisina, ininom. Halika nga nang, inumin mo yung kuryente ha. Kainin mo ha. Bibigyan kita 20%. Hindi mo na makakainin yung kuryente. But this is good news. APIC is now considering and part of the proponent na 10 to 15% discount para sa mga senior citizens. Kahit yung senior citizen, hindi bumuto ng APIC noon. Yes! Makita mo man. 72,000 kayo members dito sa sa Marilco. Hindi umabot ng ganong votes kasi ang iba, hindi ka nila alam. At least kayo, na-educate kayo. 11,000 attendance. Titingnan ko ngayong May 12. Kung aabot yan ng kahit 8,000. Yes, I'm serious with that. Kasi totoong sektor to. At may meeting. Yung iba, hindi nyo makita yun. Kaya yung regional, supportaran nyo, kaya nakikita nyo yung nominee na nandyan sa lugar nyo. Kuha nyo? Next. Ito pa. Oh, kayo din makabenefit yan, yung mga island. Yun yung batas na yan. To serve the underserved area nationwide. Ito, alam niyo ba, yung ECERF, yung APIC nag-propose niya na dapat may pera na pondo ng gobyerno para in time tatamaan ng bagyo. Yung isang electric cooperative, may pera. At anong gagawin ng APIC? Task force, kapatid. Pupunta lahat kami doon para in just 3 months mabalik yung kuryente. Yun yung totoong sektor. Palakpakan niyo. Yun yung diniscuss ko kanina. Next. Yan pa. Ito pa pala ha. Alam nyo ba na kung walang APIC doon sa Congress, aabot na sana yung kuryente nyo dito ng 20 to 25 pesos per kilowatt hour. Sinong matapang pumunta doon para yung UCMA ay mapatuloy? Merong nag-propose, bakit natin isubsidize yung island? Alam nyo yung formula ng kuryente? Kayo na taga-island, nag-subsidize kami na taga-mainland. Dahil hindi kayo nakakonect sa grid. So we subsidized you para yung kuryente nyo, gaya sa amin sa mainland. Mahal yung kuryente nyo kayo nasa island kayo eh. Gustong ipastop para bababa yung kuryente ng mainland. Sinong tumayo? APIC. Tingnan mo na. Pari-pareho tayong Pilipino ah. Dahil lang ba nasa isla sila? Hindi. UCMA should always be there.
Kaya na-approve. Kaya yung rate nyo dito, pareho lang sa amin. Palakpakan nyo yung APEC. Latin na naman. Sinong nagsulat niyan? Melios is bali pachiri alikid kompachiri nikil. Ano ba yan? Ito ng ending ko. Kaya sometimes mamali yung tingin nila sa co-op. Yung mga GM tatawag sa akin, Pres, intriga na dito na namumulitika ako. Dahil nag-report ako ng APEC. You're wrong. Ang sagot ko yun. Melios is bali pachiri alikid kompachiri nikil. It's niyan, pero nikil pagbasa sa Latin. Mahirap pero. Ano ibig sabihin yan? Yan. It is better to be misunderstood of doing something than being understood of doing nothing. Nag-share kami ni GM Sol niyan. Sometimes tayo na mag-GM, magdamdam tayo dahil yung gusto natin ito para maayos, may mga magagalit, di ba? May magtatampo. They misunderstood us. But again, it is better to be misunderstood of doing something than being understood of doing nothing. Hindi po ako mahihiya na sabihin, kailangan nyo ng sektor, representative sa Congress. Why? Pag na-privatize kayo dito, pataying bata kayo. Who will protect you if there is law passed against the electric consumers pag wala tayong sektor doon? But I'm telling you, since 1996, ni minsan, hindi pa na ano yung APEC. Nandoon yun. And hopefully by now, para pagdating sa Congress, maniniwala sila na ito'y sektor, at least naman, malaki naman yung boto para pagsabi doon, marami kami. Hindi yung sasabihin, marami ako. Hindi ba? Masabihin ni Congressman, marami ako. Siya lang pala mag-isa. If you don't fight for what you want, don't cry for what you lose. Ano ibig sabihin? Yung Marinduque Electric Cooperative, kung hindi mo ipaglaban yan at mawala in the future at private na dito at ninegosyohin ka, huwag kang iiyak ha. Dahil ni minsan hindi mo pinaglaban yung kooperatiba mo. If you don't fight for what you want, don't cry for what you lose. Ano ba to? Bakit nasali yung comics dyan? Nag-uusap yung manok at saka yung baboy. Sabi ng manok, pare, gagawa tayo ng restaurant. Anong sabi ng baboy? Anong pangalan? Ham and eggs. Sabi ng baboy, ikaw talaga? Kung ham and eggs yan, patay ako. Di ba yung baboy, kung para maging ham, papatayin ka muna para may ham. Ikaw, itlog lang yung bigay mo, buhay ka pa. Sabi ng manok, tama ano? Sige, ganito na lang. Wings and ribs na lang pangalan. Sabi ng baboy, yun. Dahil binigay mo yung wings mo, patay ka. Ibigay ko yung ribs ko, patay ako. Ano ibig sabihin yan? May mga consumer, membro ng Marelco, na parang manok, itlog lang yung ibigay. You fight for your electrical because this is yours. Okay? Magboto kayo, second call, pang-apat. Sa membro ng APEC. Last. Ano yung maging future ng Marelco? Ito siya. First honor doon. Bitaw. Bakit nag-Bisaya tuloy ako? Last slide, as a challenge to you. Anong maging bukas ng Marelco, nasa kamay nyo yan? Hindi sa Diyos. Oo. Dahil ganito nga nangyari, Alam nyo ba? Ganito nangyari. Nung ginawa ng Diyos yung asno, alam nyo yung donkey? Bisaya yan nakalagay dyan. Sabi ng Diyos, your donkey. You will live 50 years. Pero ang gawin mo, donkey, lagi ka lang magpasan. Pero hindi ka matatired the whole day. 50 years. Sabi ng donkey, Lord, ano naman yan? 50 years, tapos kargador ako. Pwede ba? Kunan mo lang yung, yung year na yan. Instead ng 50, 20 na lang. Kasi kargador lang pala ako Kaya walang asno, walang donkey that will live more than 20 years. Yun yung hiningin niya sa Diyos And then, ang ginawa na naman, yung aso. Ikaw aso, tagabantay ka ng bahay. Kung anong sobra doon, yun yung kakainin mo. Pero ikaw yung very loyal. Kahit sipain ka, hindi ka re-respect sa amo mo.
Tapos, 30 years ka. Ang sabi na, teka muna, 30 years ako, tagakain lang ng sobra, Lord. Ano naman yan? Pwede ba kalahati na lang? Pinagbigyan. Kaya walang aso na mabubuhay more than 15 years. Sunod na ginawa, yung unggoy. Ikaw unggoy, ang gagawin mo pa, lipat-lipat ka ng sanga, patambling-tambling ka, mabuhay ka 20 years. Ang hirap naman yan, gagawin ko tambling-tambling, tapos 20 years. Pwede Lord, kalahati na lang. Pinagbigyan. 10 years na lang, kaya walang unggoy na mabubuhay ng 10 years. Kaya hindi ako maniniwala kay Charles Darwin na galing ako sa unggoy. 53 years na ako. Okay? Ito nang last na. Oh, yung unggoy. Singit, again. Yan. Kaya tao na ito, yung sumigaw doon, yun na yung ginawa yung tao. Sabi doon, ikaw tao, you'll be the king. Ikaw yung mag-name ng lahat. Ikaw yung mamahala sa lahat ng ginawa ko. You will live like a king. Pero mabuhay ka 20 years. Sabi ng tao, teka mo na Lord, ako hari. Ako ang lahat dito, will dominate everything that you have created. Yes. Lord, yan na lang Lord. Yung, di ba may 30 doon sa dangke? Akin na lang yun. Sige, siyo na. Di ba may 15 sa aso? Akin na lang yun. Sige. Di ba may 20 sa unggoy? Akin na lang yun. Kaya abot tayo ng 65 to 70. Pero, tingnan mo, 20 years, you live like a king. Di ba? 20 years, baon, pamasahe, tisyon, di ba? Birthday, you live. Pag-graduate mo, ano mangyari? Trabaho ka ng trabaho. Bakit? Taon nyo ng dangki Kaya 30 years trabaho ka. After nyan, anong mangyari? Sinong sunod doon? Aso. Di ba naging aso kayo? Pag may apo na, sasabihin na lang ninyo doon, yung sobra na lang ng apo yung kakainin ko. Hindi na lang ako bibili ng isang order. Kasi aso yun eh. Anong sobra? Tagabantay ka na lang ng bahay, kaganyan-ganyan ka doon sa bahay. Di ba? Ano yung 10 years? Di ba? After nyan, yung year ng unggoy. Dito ka sa panganay. Tapos ngayon, nagtampo ka, pupunta ka naman doon sa youngest. Tumbling-tumbling nga ng sanga eh. Conclusion, yung future ng Marelco nasa inyo. Hingi mo man sa Diyos, that is your decision. Magandang hapon po. Thank you so much, our GM Idol, GM Alan Laniba. Yan, palakpakan po natin muli, GM Alan Laniba. Thank you so much po sa inyong napakagandang speech at talaga namang hindi lang tayo natuto, kundi na-entertain tayo ng sobra. And now, GM, we would like to present to you our plaque of appreciation para po sa inyong pag-welcome sa aming imbitasyon na kayo po ay maging keynote speaker ngayong araw. Ang Board of Directors po, please, dito po sa harap with GM. This plaque of appreciation is hereby awarded to GM Alan L. Laniba, the National Association of General Managers of Electric Cooperatives President, in appreciation of his full support to the Marinduque Electric Cooperative as keynote speaker during Marelco's 45th AGMA with the theme Beyond Power Electric Cooperatives, Empowering Communities, Changing Lives. Muli po palakpakan po natin ang ating GM Idol, Dr. Alan Laniba. Ayan, ngayong araw, bagamat hindi po natin pisikal nakasama ang ating minamahal na administrador ng National Electrification Administration, palagi po siyang nakasuporta hindi lamang sa mga alituntunin ng Marelco, kundi sa lahat ng 121 electric cooperatives sa buong Pilipinas. At ngayong araw, siya po ay nagpadala ng mensahe para sa ating lahat. Palakpakan po natin Administrator Antonio Mariano C. Almeda.
Warm greetings to everyone at the Marinduque Electric Cooperative Incorporated on the occasion of your 45th AGMA. I commend Marelco. Warm greetings to everyone at the Marinduque Electric Cooperative Incorporated on the occasion of your 45th AGMA. I commend Marelco for its unwavering commitment to expanding access to electricity across the province of Marinduque. Your dedication has made a positive impact that empowers your communities and enriches the lives of your MCOs. As you continue to move forward, I encourage Marelco to remain proactive in pursuing innovative solutions that will improve its operational efficiency. Continuously seeking ways to better ourselves ensures that we stay at the forefront of providing exceptional service. Always remember that the success of your cooperative is driven by collective efforts and hard work of each member of your team. NEA stands ready to support Marelco as you pursue new milestones and tackle the challenges ahead. Ang aking lubos sa pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Rural Electrification Program. Ako po ang inyong abang lingkod, Antonio Mariano Nani C. Almeda, ang inyong administrador ng National Electrification Administration. Nakasama natin Mabuhay po tayo. At para po makilala natin siya, ibinibigay ko po sa inyo ang ating Board Secretary, Ma'am Emelina Mesiano. Muli po, magandang hapon. Huli man daw po at magaling, may ihabol pa rin. Mula sa aktwal niyang kaalaman sa kuryente bilang isang lineman, naging inspirasyon ito at daan upang mas malaking pagbabago ang kanyang madala sa kanyang kooperatiba bilang isang general manager. Na ngayon ay naging boses na ng buong electric cooperatives sa Kongreso. Kilalanin po natin ng lubusan ang representative ng Association of Philippine Electric Cooperatives, Honorable Sergio C. Dagook. Panoorin po natin ito. Ayangman, hard at on and tools in hands. Scaling utility. Ayangman, hard at on and tools in hands. Scaling utility poles to bring light to rural communities. This was Sergio C. Dagook, starting his journey in rural electrification movement as a dedicated lineman, fueled by unwavering commitment to service and a reputation for untarnished integrity. Representative Dagook's career surged forward. He ascended from the front lines to become the general manager of both Sharelco and Dielco, proving that true leadership is forged in the field. In a testament to his exemplary service, Representative Dagook was elected as the representative of the APEC party list in the 18th Congress, now serving in second term in the 19th Congress. His mission burns brighter than ever. Representative Dagook isn't just occupying a seat. He's lighting up the halls of Congress with his expertise and passion. His influence extends across an impressive array of crucial committees. In the power corridors of the Philippine politics, Representative Dagook has earned a reputation as the authority in the power industry, the protector of electric consumers, the electrification sector's walking Ipira encyclopedia, the champion of the rural electrification movement. The question on everyone's mind is clear: who will continue to fight for sustainable, affordable, and accessible energy for all Filipinos? The answer, illuminated by years of dedicated service, points to one man. Join us in welcoming APEC Party List Representative Sergio C. Dagook.
po natin si Attorney Vince Tambawan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yung mensahe po ni GM Alan, very comprehensive na po. So iiksian ko na lang po yung mensahe ko. Ang mensahe ni Kong Dagi. Bakit po mahalaga na may representasyon tayo sa Kongreso? Sa ating pong konstitusyon, sa 1987 Constitution, nakasabi na 20% ng miyembro ng House of Representatives ay dapat mahalal mula sa party list system of elections. Ito pong party list system of elections, isa po itong pagkakataon upang yung mga iba't ibang sektor ng lipunan ay magkaroon ng boses sa Kongreso at maging bahagi po ng pagbabalangkas ng mga iba't ibang batas na makakaapekto sa ating mga buhay. Ito po, APEC po, ito po yung tunay na party list na nagre-representa sa sektor ng mga electric cooperatives at sa mga member consumer owners nito. Yung APEC po, nagsimula siya bilang organisasyon. Nung naipasa yung Republic Act 6038,